Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang magandang pangyayari naman sa buhay ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Kasi grabe ang paninira sa kanyang pagkatao, kanyang karakter. Sinungaling daw, daming kaso, walang katuturan ng mga sinasabi, gumagawa-gawa ng mga kwento, kung ano-ano pa ang pinaparatang sa kanya, no? Ito, isang batikang abogado, international lawyer, ang pumuri, saludo sa pagkatao ni ex-PDEA agent Morales. Sino itong abogado na ito? Panoorin natin ang balita ng SMNI. Matapos nga ikalawang investigasyon ng Senado nitong Martes 7 ng Mayo kaugnay sa kontrobersyal na PDEA leaks ay tinuturing na bagong bayani ng Pro Bono Legal Counsel at Sara Duterte Supporters NYC na si Attorney Arnedo Valera si dating PDEA agent Jonathan Morales. Sinabi ni Attorney Valera na nakita nitong kakaiba ang ginagawang paninindigan ni Morales sa isyu ng PDEA leaks na nagsasangkot kay Pangulong Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa kabila ng mga hamon na ito ay nakita naman natin yung tatag ni Agent Morales, no, sa kanyang paninindigan at saka yung kanyang conviction, at makikita mo naman ano naman ang motibo niya para magsinungaling. So talagang makikita mo rito yung tinatawag nating organikong ugali na isang bayani, isang tunay na bayani ng bayan. Ayan ay si Agent Morales. Dahil dito, sinabi ng abogado na kailangang mabigyan ng nararapat na proteksyon si Morales. Sinabi niya na dapat maproteksyonan ng batas sa mga whistleblower, lalo't ang usapin ay nakatuon sa liderato ni Pangulong Marcos. Humingi tayo ng panawagan dyan na sana ay ito na yung tamang pagkakataon ng bigyan ng proteksyon si Agent Morales, no? Kasi whether in the realm of possibility or probability, nanganganib po ang buhay ni Agent Morales. Kaya mabuhay ka, Agent Morales, matibay ka. Napapasalamat ang sambayan ng Pilipino. Kahit na mahirap ang kahihinatnan nito, isa kang dakilang whistleblower. Matatanda ang base sa salaysay mismo ni Morales sa pagdinig, mayroon umanong lumapit sa kanyang mga tao at nakipag-usap para huwag na siyang sumipot sa Senado. May nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako na ako wag nang magsalita. Ngayon nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Ayon sa abogado, malinaw ang indikasyong ito na may gustong impluwensyahan ang resulta ng pagdinig sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan para pigilan si Morales sa kanyang patuloy na paglalahad ng mga impormasyon. Malinaw yung koordinadong pagsisikap ng pamahalaan, lalo-lalo na PDEA, na sirain ang kredibilidad ni Agent Morales, no? Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Okay, si Attorney Arnedo Valera. Siya po ay isang Philippine-American lawyer. Siya po ay senior lawyer sa Law Offices Valera and Associates na nakabase sa Virginia, USA. Okay. Ang kanyang specialty bilang abogado ay tungkol ito sa immigration, bankruptcy, international trade, and human rights. Meron siyang ordained evangelical minister. Abogado na, pastor pa ng isang malaking simbahan sa USA. Okay, tinignan ko, no, meron siyang Facebook page. Nako, marami siyang mga tinutulungan. Mga kababayan nating mga Pinoy na nag-immigrate sa Amerika, tinutulungan. And then yung mga kakuha ng law degree, tinutulungan makapasa ng bar dito sa US. Tapos tumutulong din siya sa kawang gawa,
yung mga cancer patients, yung mga ano. Talagang napakaganda ang record nitong abogadong ito, si Attorney Arnedo Valera. Kung matatandaan na ninyo, nung ikinulong si Ka Eric at Doc Badoy sa Kongreso dahil sa pagtatanong lang kung totoo yung travel expenses ng Speaker of the House, ito na naman nagsalita si Attorney Valera at dumipensa siya, kinampihan sina Ka Eric at Doc Badoy. So, ngayon, ito na, nakita niya. Hindi bastang isang tao na open ang kaisipan, open ang puso. Malalaman mo talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Kaya ito, si Attorney Valera, bilang abogado, ano na yan, marunong na sa psychology, marunong kumilatis ng tao, at nakakatuwa naman at humanga siya sa pagkatao ni Morales. So, between Senator Jinggoy Estrada na pumatay o nag-assassinate sa pagkatao ni Jonathan Morales, nag-akusa na sinungaling, na siya ang nag-leak, siya ang nag-imbento ng mga kwento. Ayan. At saka ito namang international lawyer. Eh dito na lang ako sa international lawyer na napakaganda ang background. Matinong tao dahil ordained minister ng malaking evangelical church sa US, tapos abogado, tumutulong sa kapwa niya Pilipino. Kumpara dito sa isang senador na alam niyo naman, hindi ko nabanggitin, yung conviction of bribery. So, kahit ako, nung una, yung inilabas na ni Maharlika yung dokumento, tinabunan niya yung pangalan. Yung mga nababasa kong comments is, dapat, sabi ng mga comments is, mapatunayan kung totoong agent yan. At kung totoong agent, anong background niya sa PDEA. So ako, nag-research ako. Nalaman ko yung pangalan ng nagpirma. Noong hindi pa lumabas, nagpa-interview si Jonathan Morales. Tinabunan lang ni Maharlika ang kanyang pangalan. Alam ko na, yung Jonathan Morales na yan, mayroon akong source din. Kita ko yung perma niya, Jonathan Morales. Tapos, nagtanong-tanong ako sa aking mga sources. Sino ba yung Jonathan Morales na yan? Nag-search din ako sa Google. Kasi nalaman ko na yung pangalan. Nako, grabe ang feedback. Yung pagkatao ni Morales. Talagang walang sinasanto yan. Okay, malala ko si Director Francia sa hearing noong May 7. Sabi niya, ina-idol niya, magaling na investigador si Morales. Nung wala pa itong mga hearing. Magaling na investigador yan. Ina-idol ko yan. Ganon ang background ni Morales nung nasa PDEA pa siya. Magaling. Walang sinasanto. Kaya kahit senador, artista ang ni-report na baliwala sa kanya, trabaho lang, ganon. Kanyang operitan, surveillance, casing para ma-issuehan ng warrant, search warrant yung condominium unit na yun. Kaya di nakakapagtaka, nung nasa PDEA pa yan, kwento niya, napili siya na mag-schooling sa International Law Enforcement School somewhere in Thailand.
ay talagang magaling kung mapili ka na mag-schooling ka sa abroad. O kami noon sa Armed Forces, nasa serbisyo pa ako. Nag-ano din ako, desire, nag-ambisyon na mag-schooling abroad, schooling sa US. Wala lang, trabaho lang ako, trabaho. Mamaya, bigla akong nakatanggap ng radyo message galing sa headquarters. Direct Colonel pa ako noon, Lieutenant Colonel Johnny Macanas to prepare his supporting papers, report to Manila to take the English exam, the physical exam in connection with his being selected to undergo the counter-terrorism fellows program at National Defense University in Washington, D.C., USA. So, nabigla ako, bakit nila ako pinili? Dahil sa trabaho. Kaya nag-schooling ako sa National Defense University, Washington, D.C., USA noong 2005 to 2006, Counter-Terrorism Fellows Program. So, ganyan din si Morales, magaling talaga. Ngayon, sinisiraan nila, but wala, hindi tumalab. Kasi lalong napapabilib ang taong bayan. Ulitin ko, yung taong bayan na may open hearts and minds na umintindi, umunawa sa pangyayari. Kaya lang may mga tao dyan na ayaw talagang maniwala. Kaya nga naman, bakit? Close na bias na sila. Bago sila pumasok, dumating sa hearing, alam na nila, intention nila, nasisirain ang credibility ni Morales. Hindi nila tinitingnan yung sarili nila. Nako, convicted pala. Okay, mabuhay ka, ex-PDEA Agent Morales. Sana dumami pa ang taong katulad mo.